Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kong Luistro, binasag na ang katahimikan sa testigo na ginawang abogado ni VP Sara Duterte. Ex-Marinos, huling-huli ang galawan at mag-utol na Duterte, inupakan ni attorney. Grabe mga kaibigan, puro reklamo itong magkapatid na Duterte. Puro angal sa gobyerno pero di naman ramdam ang kanilang trabaho. Wala daw utang na loob ang Pangulo at wala daw ginagawa sa kanyang pwesto. Kaya naman, bueneltahan itong magkapatid na puro reklamo at magaling gumawa ng kwento. Sangkaterba pa ang lawyer ng ating Vice Presidente sa kanyang impeachment. Abay ginawa pang abogado ang dapat sana'y titestigo laban sa kanya. Kaya naman, Kong Luistro nagsalita na at ex-Marinos, huling-huli ang galawang scripted matapos humarap sa NBI. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Inupakan ng katotohanan itong magkapatid na reklamador. Magkaiba ang utang na loob at hustisya. Ito ang sagot ng Malacanang sa pahayag ng Duterte camp na ang umano'y kidnapping ni former President Rodrigo Duterte ang isinukli ng mga Marcos matapos ilagak sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na itolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. Noon pa man, nagpasalamat na raw si PBBM sa ginawa ni FERRD. Aprobado din naman daw ng Supreme Court ang petisyong ilibing doon si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pero hindi raw porke thankful ang Pangulo ay isasawalang bahala nito ang mga reklamo at formal na pagsusugsog ng mga pamilya ng extrajudicial killing victims. Tama. Sa isang post ni Davao Congressman Pulong Duterte, habang buhay na raw maaalala ang March 11 o ang araw na dinakip si FPRRD bilang araw ng kataksilan ng Marcos Jr. administration na mas pinili raw ang political vengeance kaysa gratitude. Alam nyo mga kaibigan, itong pahayag ni Pulong Duterte na ito, trapong-trapo mga kaibigan. Oh, trapo talaga. Parang sinasabi niya mga kaibigan kasi sa ating Pangulong Marcos, dahil pinagbigyan namin kayo noon, dapat protektahan nyo kami ngayon. Trapo talaga mga kaibigan, no? Walang utang na loob kung hustisya po ang naghahabol. Samantala, sinagot din ng Malacanang ang kritisismo ng Vice Presidente na walang ginagawang paghahanda ang gobyerno sa nangyayaring gulo sa Middle East. Ayon sa Vice, 2022 pa ay may banta na ng gera at dapat noon pa naghanda ang gobyerno. Buwalta ng Malacanang, nasa ilalim pa ng unit team si Duterte noon kaya ang panunumbat nito ngayon ay refleksyon ng kanyang aksyon bilang pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Jose Claire Castro, unang putok pa lang ng gera sa gitnang silangan, wala sa Pilipinas ang Vice Presidente. Kaya kung wala umano itong nakikitang trabaho ng gobyerno, malamang ito ay dahil lagi siyang nagbabakasyon. Yun naman pala mga kaibigan, laging nasa bakasyonan. Oo, kaya hindi niya alam kung meron bang nangyayaring aksyon ang ating Pangulo at ang gobyerno. Yan kasi mga kaibigan, no? Puro banat. Oo, yung sinasabi ni Sara Duterte na kawalan ng aksyon ng gobyerno sa gulo sa Middle East. Alam nyo mga kaibigan, may malaking tanong dyan sino ba talaga ang tunay na nagtatrabaho? At sino yung abala sa paggawa ng ingay? Diba? Yung namumuliti ka lang. Diba? Ang dali namang i-fact check yan mga kaibigan kung may ginagawa ang Pangulo O tulad yan mga kaibigan. Diba? Napakadali. Meron bang ginagawa ang Pangulo o wala? Kaya nga mga kaibigan diba? Maraming nagsasabi na mga kababayan natin na itong issue sa gera sa Middle East ay ginagamit ni Sara Duterte para paraan niya para mailihis yung atensyon ng publiko mula sa mainit na impeachment laban sa kanya. Kaya nga mga kaibigan, eto, sasagutin po ni Kong Luistro itong sinasabi ng mga DDS mga kaibigan na napakatalinong galawan daw ni Sara Duterte. Kung saan mga kaibigan, ginawa niyang abogado itong si Monsayak at si Michael Powa na dapat sana ay titistigo laban sa kanya. Pero ayon naman po sa mga ibang kongresista, lalo na si Congressman Ridon, may conflict of interest po daw dyan. Kaya naman mga kaibigan, narito ang matindi at napakatalinong sagot ni Kong Luistro kung smart move nga ba yung ginawa ni Sara Duterte o kaya naman ay isang palpak na estratehiya. Pakinggan po natin to.
I wish to express the significance Mm. of the issue raised by some members of the House, to be specific si Congressman Ridon. Yes. I saw his interview at ang sabi niya dito, they cannot be a witness and a lawyer at the same time. Tama. No? So ano ba yung pinupunto niya dito? Sa ilalim ng batas, meron tayong tinatawag na privileged communication. Meaning, ang pinag-usapan ng isang abogado at ng kliyente ay protektado ng batas at hindi mo yan pwedeng isiwalat even in court, no? That is actually considered as an argument in order to evade the possibility of testifying before the court, or that includes the Justice Committee, no? So dito sa puntong to, kung abogado ng respondent si Michael Poa at si Attorney Monsayak, Attorney Poa and Attorney Monsayak, kung abogado sila ng Vice President, it means that they can raise the defense of privileged communication. That whatever information they receive in the attorney-client relationship between the VP and themselves, no? Ay hindi natin pwedeng hingin sa kanila sa harap ng Justice Committee. Well, we are raising this concern because nakita natin ito during the 2024 investigation of the Good Government Committee, yung Blue yan. Ribbon ng House, that at the very least, persons of interest, si Attorney Monsayak at saka si Attorney Poa, no? May mga portions ng investigation doon which actually show the direct participation of these two as officials either of DepEd or OVP or at least as associates of the Vice President, no? So, kung tatawagin sila, for example, ng prosecutor to the witness stand, either as hostile witness, kahit as hostile witness, no? Kasi nga, they're associated to the respondent, no? We're seeing the possibility na baka magka-issue dun sa rule ng privileged communication. And that is why, ang sabi ni Congressman Ridon, they cannot be a witness and a lawyer at the same time. Tama. That is the point of Kong Ridon. Mahalaga ang magiging testimonya ni Attorney Monsayak at ni Attorney Poa. At if they will be allowed to enter their appearance as lawyer as well, no? The possibility is, pag tinawag sila ng prosecutor to the witness stand, they will raise the argument of privileged communication in order to spare them from giving their testimony. No? That's a possibility. Malinaw naman mga kaibigan yung pagpapaliwanag dito ni Kong Luistro tungkol nga dito sa sinasabi ni Kong Ridon na may conflict of interest dito nga sa dalawang abogado, no, ni Sara Duterte na dapat sana testigo. Ang galing mga kaibigan, no? Halatang halata na para bang may tinatago. Takot na takot. Sa dinami-dami ba naman ng magagaling mga kaibigan na abogado, eto pa talaga yung kinuha niya. Yung dapat sana'y testigo. Tapos ginawa niyang abogado. Kaya malinaw mga kaibigan na may conflict of interest. Testigo dapat mga kaibigan itong dalawang ito dahil marami daw silang nalalaman sa kabalbalan ni Sara Duterte. Kaso yun nga mga kaibigan, ginawang abogado para saan? Para ano? Alam na natin mga kaibigan, para manahimik. At pag tinanong mga kaibigan, dyan na pumapasok at magtatago na sila sa attorney-client privilege na sinasabi ni Kong Luistro. Ang tanong mga kaibigan, wala bang magagawa ang Kamara sa ganitong galawan sa kampo ni VP Sara? Well, tingnan natin. If they will object to the entry of appearance dito sa nitong dalawa sa case ni VP Sara, and this will be unanimously supported by the justice members, we might deny their entry of appearance, at least these two, no? Kasi may issue nga. Pero kung iaalaw naman ito ng majority ng justice members, well, let us always remember it's the majority that rules in the Justice Committee. Kasi Yes. especially if Congressman Ridon is already discussing that publicly, no? And he is a justice member, so I anticipate siya mismo ang magre-raise niyan, no? Na he might object to the entry of appearance of these two, and if this will be supported by the majority, well, the possibility is their entry might be denied, no?
Halata naman kasi mga kaibigan, no, na para bang may tinatago. Oo. Sabi nga mga kaibigan ng mga abogadong kritiko ni BP Sara, hindi mo kailangang maging abogado para maintindihan ang ganitong kasimpleng galawan ni Sara Duterte. Ginawa bang abogado mga kaibigan yung dapat sana'y titestigo laban sa kanya? O di ba? Doon pa lang eh. Oo. Pero sinasabi nga dito ni Kong Luistro, hindi porket abogado ka na ni Sara Duterte ay immune ka na din sa pagtitestigo laban sa kanya. Hindi ho. Kaya sablay din mga kaibigan tulad ng sinasabi ng maraming congressman. Sablay, palpak yung estratehiya ni Sara Duterte. Akala makakalusot, wala mga kaibigan, ganun pa rin. Dahil alam naman ng mga congressman mga kaibigan na itong si Monsayak at si Michael Poa ay mga witness dapat yan. Maraming nalalaman, di ba? Tapos ginawang abogado ni Sara Duterte, doon pa lang mga kaibigan. Tulad nga ng laging sinasabi mga kaibigan ni Kong Luistro, ang batas ay ginawa para hanapin ang katotohanan. Hindi para magsilbing kanlungan sa mga gustong magtago sa katarungan, yung mga gustong magtago sa kanilang mga kabalbalan. Tulad na lamang nito mga kaibigan. Eto, isa pa to. Oh, yan. Itong mga DDS ex-marinos. Na sinasabi mga kaibigan na meron daw silang malalakas na ebidensya tulad ng mga maleta, tulad ng mga pictures mga kaibigan, at yung kanilang mga testimonya. Abay, sapat na daw yan mga kaibigan para sila ay paniwalaan. Diyos ko po mga kaibigan, oo. Dapat daw magpatawag na agad ng Senate hearing mga kaibigan, sinasabi nila. At dapat daw ipatawag na ng NBI yung mga sangkot dito. Ganon. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding sagot ni NBI Director Matibag. Pakinggan po natin to. Ito nga po yan, marami po kasi kaming gustong itanong. May mga litrato pong inilagay doon. Alam niyo po sa korte, sa ebidensya, yung pong litrato, bago tanggapin na ito'y ebidensya ng isang krimen, kailangan po na yung kumuha ng litrato ay manumpa na siya ang kumuha at siyang talagang gumawa nun, anong oras, anong circumstances nung kinuhaan niya yung litrato na yon. Yun po yung mga tanong namin. At asaan po ang original ng mga litrato. Yung isa, hindi ko po alam kasi yung isang hindi umatid, very critical, yun yung si Sergeant Tubi. Siya yung nagkiklaim na nag-deliver ng pera sa Ilocos na sumakay ng eroplano na lumalabas naman dun sa lag ng eroplano, no, air taxi, from 2023 to 2025, hindi naman sila sumakay doon na magkasama ni Saldico. At narinig ko rin yun, sinabi kanina ni Tony Baligo, 2022 nangyari Kaya po kami nag-iimbestiga dahil yung pong joint affidavit, walang sinasabing mga eksaktong date. Sa paragraph 44 po yun nung claim nila. Wala pong nilagay doon na 2022 pumunta. Pero ngayon po, baka mahihirapan na gusto namin tapusin na ngayon. Baka pag may tinanong kami, sinabi namin ngayon, hindi kasi 2020 ano naman yan Yun po yung dahilan kung ba't kami nag-iimbestiga para ma-establish specifically kung ano po. Tandaan po nyo, criminal case po itong iimbestigahan natin doon sa mga pinangalanan nila. Ano po ba ang pamantayan ng korte sa criminal case para kayo matulan na may sala? Guilt beyond reasonable doubt. Walang pagdududa dapat. Pero mga kaibigan, sabi nga ng mga DDS, sapat na daw yung kanilang mga naging sinabi at pahayag, di ba? Yung mga testimonya nila, sapat na daw yun mga kaibigan na paniwalaan natin. Sapat na daw yung kanilang kwentong maleta. Sapat na daw yung mga pictures. Yun na yun mga kaibigan, okay na. Ay nako talaga mga kaibigan, ibang klase, oo. Halimbawa po, isa sa inyo nagreklamo, sino po bang unang tinatanong ng investigador? Hindi po ba kayong nagreklamo, tinatanong yung istorya ninyo, yung kwento ninyo, tinitingnan kung tumutugma sa mga pangyayari at mga ebidensyang nakakalap, at yung inireklamo, tsaka natin tatawagin. Yun po yung proseso ng NBI. Just the same, dumating naman po rito si Attorney Topacio, tinanggap namin ng maayos, at ang naging desisyon naman po nila is to exercise yung right of silence, para wag ma-incriminate yung sarili. We respect it. As far as we're concerned, yung kanyang kliyente, hindi po nag-issue ng statement. So kung ano po yung magiging mga findings namin, base sa aming nakalap, yun po yung aming mga magiging action at rekomendasyon. Ang sinasabi ko lang po dito, doon sa 18, yung 8, yun po yung gustong itanong namin sa kanila individually. Totoo ba na ikaw ay hindi naman kay Saldico nagbabantay at nagmamaneho, dito sa taong ito ka nagmamaneho at nagbabantay? Kaya po gusto namin silang tanungin na isa-isa. Katunayan, ang unang hiling po namin ay magsulat sila ng kanilang salaysay, pero ayaw po nila, hindi nila gustong gawin. Sana po sa 17,
handa na silang magsalaysay kasi hindi daw po sila handa ngayon. Nakapagtaka rin po yan dahil dapat handa ka anytime dahil nung ginawa mo yung Totoo. joint affidavit na yan, kahit anong pagtatanong at pagbabali-baliktad sa'yo, yung pa rin ang kwentong lalabas kung ano naging partisipasyon mo. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Pero mukhang nakalimutan yung script. Di po ba? Kung totoo mga kaibigan ang testimonya ng mga ex-marinos tungkol sa mga maleta na yan, abay dapat madaling ipaliwanag kung hindi ito gawa-gawa, di po ba? Bakit bigla silang tumahimik sa harap ng NBI at nag-invoke mga kaibigan ng right against self-incrimination? Doon pa lang mga kaibigan no? Bakit kaya mga kaibigan? Takot ba silang mabuko? Kapag nagtanong kasi mga kaibigan itong NBI, baka magkabuhol-buhol yung kanilang script. Di ba? Baka may sinusunod silang direktiba. Oo, huwag magsalita hanggat walang go signal mula sa kanilang mga handler. Mukha lang mga kaibigan mukhang ganito yung nangyayari. Maraming kababayan natin ang nakakapansin tungkol dyan, yung ganitong galawan ng mga ex-marinos. Di po ba? Siyempre mga kaibigan, galawang pusit di ba? Totoo naman, galawang pusit. Di po ba? Di ba? Kapag ang isang pusit kasi mga kaibigan ay nanganganib, naglalabas ito ng maitim na tinta para lumabo ang tubig at makatakas ito. Ganun po, kaya po pusit. Tulad ngayon, ang iingay nila mga kaibigan, gaya ng panunumbat ni Pulong, paglabas ng mga ex-marines na may dalang kwentong maleta, ang pagbatikos ni Sara Duterte, di ba? Sa ating Pangulong Marcos, lagi-lagi naman. Nililihis mga kaibigan ang lehitimong usapin tulad sa impeachment ni Sara Duterte na may matitinding ebidensya. Diyan sila mga kaibigan natatakot kaya ganito na lang ginagawa nila. Puro issues, puro drama, di ba? Puro pambabalahura sa gobyerno, di ba? Kaya nga mga kaibigan sinusubukan nilang palabasin na ang gobyerno ng Pangulong Marcos at ang Kongreso, sila ang kontrabida na walang ginagawa. Siyempre, layunin nito mga kaibigan na gawing biktima ang kanilang idol na si Sara Duterte. Gawin nilang biktima para kapag nailatag na mga kaibigan itong impeachment, lalo na itong impeachment, sasabihin lang nila mga kaibigan, isa itong political persecution at hindi ito nagbase sa ebidensya. Pero mga kaibigan, ito lang matindi sa mata ng mapanuring publiko tulad ng marami sa atin at hindi panatiko ng mga Duterte, hindi nyo kami maloloko. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.